Maligayang pagdating sa ating channel, ating tuklasin ang nakatagong kagandahan sa kalangitan. Sa episode na ito, tayo'y bibiyahe sa mga yapak ng langit at tuklasin ang kahangahangang mga uri ng ulap na bumubuo ng ating magandang kalangitan. Kasama ang mga paliwanag ng eksperto sa meteorolohiya, tatalima tayo sa mga sekreto ng kalangitan at alamin ang mga lihim sa likod ng mga iba't ibang anyo ng ulap. Paano nabubuo ang mga makulay na pag-ihip ng mga cirrus clouds? Ano ang kaugnayan ng mga cumulus clouds sa pagbabago ng panahon? At paano naman nakakaapekto ang mga stratus clouds sa ating pang-araw-araw na buhay? Mga kaalaman at mga makukulay na kuha mula sa kalangitan ang naghihintay sa atin sa video na ito. Tara na't magsimula sa aming paglalakbay sa mga uri ng ulap at pag-unawa sa masalimuot na mundo ng meteorolohiya. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga makabuluhang video para sa karagdagang kaalaman ng panahon at kalikasan. Ihanda ang inyong mga sarili sa isang kamangha-manghang paglalakbay sa langit. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa, tara na't tayo'y magsimula. Ang cirrus clouds ay mga manipis na ulap na kadalasang makikita sa mga mataas na bahagi ng atmosphere. Ito ay kilala sa kanilang anyo na parang abo ng yelo o makintab na anyo. Narito ang ilang mahahalagang kaalaman tungkol sa cirrus clouds. Ang cirrus clouds ay karaniwang nagpapakita ng manipis anyo. Ito ay parang mga manipis na threads o filaments na maaaring mangyari sa iba't ibang mga anyo tulad ng mga pabilog na bukol o mga tila parang mga uka. Ang pagkakaroon ng cirrus clouds sa kalangitan ay karaniwang nagpapahiwatig ng magandang panahon. Ngunit, ito ay maaaring maging senyales din ng mga pagbabago sa panahon sa mga darating na araw, lalo na kung makakakita ka ng mga cirrus clouds na nagpapakita ng mga halo sa paligid ng araw o buwan. Ito ay isang senyales na maaaring may paparating na pagbabago sa panahon. Ang mga cirrus clouds ay nagbibigay ng interesante at magandang anyo sa kalangitan. Kung minsan, ang mga ito ay nagbibigay ng makintab na impresyon sa paligid ng araw o buwan, lalo na sa paglubog o pagsikat ng mga ito. Ang cumulus clouds ay isang uri ng ulap sa ating atmosphere. Ang mga ulap na ito ay kilala sa kanilang makapal at pabugso-bugso na hugis na parang bubog o parang mga kumpol ng bola. Madalas silang magmula sa mababang bahagi ng atmosphere, ngunit maaaring umabot sa mataas na bahagi nito depende sa kalagayan ng panahon. Nagmumula ang pangalan, cumulus, sa salitang Latin na cumulo, na nangangahulugang tipunin o magtipon. Ibig sabihin nito, ang cumulus clouds ay tila mga ulap na nagtitipon o nagkukumpulan. Karaniwang nauugnay ang cumulus clouds sa magandang panahon at madalas silang makikita sa kalangitan tuwing umaga, at sa pag-usad ng araw, maaring magbago ang anyo ng mga ito mula sa maliit na cumulus clouds hanggang sa mas malalaking cumulonimbus clouds. Gayunpaman, maaari din magdulot ng ulan o bagyo kapag naging malalaki at mataas na ang mga ito, at ito ay tinatawag na cumulonimbus clouds. Sa pangkalahatan, ang mga cumulus clouds ay tanyag sa kanilang makulay na hugis, at ang pag-ikot ng init at kahalumigmigan sa atmosfera ang nagbibigay buhay sa kanilang anyo. Bukod dito, ang mga cumulus clouds ay madalas na ginagamit bilang inspirasyon sa sining at panitikan, dahil sa kanilang makabuluhang anyo at pagkakatambad sa kalangitan. Ang stratus clouds ay isa sa mga pangunahing uri ng ulap sa ating atmosphere. Ito ay kilala sa kanyang makapal at pabalang hugis na parang malapad na layer o kumot ng ulap na nagtatambad sa kalangitan. Ipinapakita ng mga stratus clouds ang kanilang anyo bilang patag o pabalang na layer ng ulap na madalas umabot sa malalaking bahagi ng kalangitan. Ang pangalan stratus ay nagmula sa salitang Latin na stratus, na nangangahulugang pinatag o inalis. Ito ay tumutukoy sa paraan kung paano ang mga ulap na ito ay nagmumukha sa kalangitan, na tila silang malapad na layer ng ulap na nagtatambad. Ang mga stratus clouds ay madalas na nauugnay sa malamig at ulap-ulo na panahon. Kapag ang mga ito ay mababa sa kalangitan, maaaring magdulot ito ng mababang ningning na liwanag o kahalumigmigan, at ito ay tinatawag na fog o ulap na nakakalubog sa lupa. Ang mga stratus clouds ay karaniwang hindi makarating sa mga uri ng ulap na nagdadala ng mas malalakas na pag-ulan o bagyo, ngunit nagiging bahagi pa rin sila ng panahong may kaugnayan sa klima at panahon. Sa pangkalahatan, ang mga stratus clouds ay may makulay na anyo at karaniwang nagdadala ng mga pagbabago sa panahon, gaya ng pag-ulan, ngunit hindi sa mas malupit na anyo ng mga bagyo.
Ang nimbus clouds ay hindi isa sa mga pangunahing uri ng ulap, ngunit ito ay isang uri ng ulap na nagpapakita ng malakas na pag-ulan o malakas na pag-ulan. Ang pangalang nimbus ay nagmula sa salitang Latin na nangangahulugang ulan. Ito ay kadalasang ginagamit bilang isang prefix sa pangalan ng iba't ibang uri ng ulap upang ipahayag ang kanilang kakayahan na magdala ng pag-ulan o kahalumigmigan. Halimbawa, ang cumulonimbus clouds ay isang uri ng ulap na karaniwang nagdadala ng malakas na pag-ulan, at ang cumulo ay nagpapakita ng kanilang hugis na parang kumpol ng ulap, samantalang ang nimbus ay nagpapakita ng kanilang kakayahan na magdala ng pag-ulan. Kaya't ang nimbus clouds ay hindi isang tiyak na uri ng ulap, ngunit mas nakatuon ito sa kakayahan ng isang uri ng ulap na magdala ng malakas na pag-ulan o kahalumigmigan. Ang altocumulus clouds ay isa sa mga pangunahing uri ng ulap sa ating atmosphere. Ito ay matatagpuan sa gitna o katamtamang bahagi ng kalangitan, kaya't ito ay tinatawag na middle-level clouds. Ang mga altocumulus clouds ay kilala sa kanilang hugis na parang mga puting bato o kumpol ng mga puting ulap na may pagka-translucent. Ang pangalang altocumulus ay binubuo ng dalawang bahagi, alto, na nangangahulugang gitna o katamtaman at cumulus na tumutukoy sa uri ng ulap. Kaya't ang altocumulus clouds ay mga gitnang level na ulap na may hugis o anyo ng mga cumulus clouds. Ang mga altocumulus clouds ay maaaring magdulot ng magandang mga visual na epekto sa kalangitan, gaya ng mga paglalakbay o pag-aani ng liwanag mula sa araw o buwan. Minsan, ang mga altocumulus clouds ay nagpapakita ng pagkakabuo ng mga buntot ng ulap, mga bahagi ng ulap na nagiging manipis o nagkakabasag. Ito ay karaniwang nagpapakita ng magandang panahon, ngunit ang kanilang paglitaw ay maaaring magpahiwatig ng mga pagbabago sa panahon tulad ng pag-ulan o pagdating ng masamang panahon sa mga susunod na oras o araw. Gayunpaman, hindi sila karaniwang nagdadala ng malakas na pag-ulan o bagyo. Ang altostratus clouds ay isa sa mga pangunahing uri ng ulap sa ating atmosphere. Ito ay matatagpuan sa gitna o katamtamang bahagi ng kalangitan, kaya't ito ay tinatawag na middle-level clouds. Ang mga altostratus clouds ay kilala sa kanilang makapal na anyo na tila nagtatakpan ng araw o buwan na may bahagyang translucency o bahagyang pagiging translucent. Ang pangalang altostratus ay binubuo ng dalawang bahagi, alto, na nangangahulugang gitna o katamtaman at stratus, na tumutukoy sa patag o pabalang hugis ng ulap. Kaya't ang altostratus clouds ay mga gitnang level na ulap na may hugis o anyo ng mga stratus clouds. Ang mga altostratus clouds ay karaniwang nagpapakita ng makulimlim na kalangitan, at sa ilalim ng mga ito, ang araw o buwan ay may bahagyang translucency o halos hindi kita, ngunit hindi kumikilala sa anyo ng mga halos na gaya ng mga cirrostratus clouds. Ang mga ito ay karaniwang nagdudulot ng malamlam na ilaw na umaabot mula sa araw o buwan, na ginagawang madilim at makulimlim ang paligid. Ipinapakita ng mga altostratus clouds na maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa panahon, at ito ay maaaring magpahiwatig ng pag-ulan o pagdating ng masamang panahon sa mga oras o araw na sumusunod. Gayunpaman, hindi sila karaniwang nagdadala ng malakas na pag-ulan o bagyo. Ang cirrostratus clouds ay isang uri ng ulap sa ating atmosphere. Ito ay matatagpuan sa mataas na bahagi ng kalangitan, at madalas ay nagpapakita ng anyong manipis at makapal na layer ng ulap na nagtatambad sa kalangitan. Ang pangalang cirrostratus ay nagmula sa mga salitang Latin na cirrus, na nangangahulugang buhok o hila, at stratus, na tumutukoy sa patag o pabalang hugis ng ulap. Ang mga cirrostratus clouds ay karaniwang manipis at translucent, na nangangahulugang ang araw o buwan ay madalas na makikita sa likod ng mga ito, ngunit ang kanilang presensya ay maaaring magdulot ng pagyelong halos o halos sa paligid ng araw o buwan. Ito ay dahil sa mga ice crystals sa mga ulap na ito na nagre-reflect ng liwanag mula sa araw o buwan. Ang mga cirrostratus clouds ay karaniwang nagpapakita ng pagbabago sa panahon, at maaaring maging isang palatandaan ng malapit na pagdating ng masamang panahon. Ipinapakita ng mga ito na maaaring may pagbabago sa klima o pag-ulan sa mga susunod na oras o araw. Sa pangkalahatan, ang mga cirrostratus clouds ay mga high-level clouds na karaniwang nagpapakita ng magandang anyo sa kalangitan at nagiging bahagi ng mga natural na mga senaryo tulad ng mga halos sa paligid ng araw o buwan. Ang cumulonimbus clouds ay isa sa mga pinakamalaking at pinakamapaminsalang uri ng ulap sa ating atmosphere.
Ito ay kilala sa makapal at maapuhap na hugis na parang pino o bumbilya na nagtutulak pataas sa kalangitan. Ang mga cumulonimbus clouds ay tinatawag din bilang thunderheads o anvil clouds dahil sa kanilang makabuluhang anyo at kakayahan na magdala ng malakas na kidlat, kulog, at malakas na pag-ulan. Ang pangalang cumulonimbus ay binubuo ng tatlong bahagi: kumulo na nangangahulugang kumpol o kumpulan, nimbus na nangangahulugang ulan, at nimbus na nangangahulugang ulan. Ito ay nagpapakita na ang cumulonimbus clouds ay mga kumpol ng ulap na nagdadala ng malakas na ulan at kumpulan ng kanyang bahagi na may malalakas na kidlat at kulog. Ang mga cumulonimbus clouds ay karaniwang nauugnay sa masamang panahon, kabilang ang mga pag-ulan, malalakas na bagyo, at kahit mga tornado. Kapag ang mga ito ay lumalaki pataas sa kalangitan, maaari nilang abutin ang mataas na bahagi ng atmosphere, kung saan ang temperatura ay mas mababa, at magiging kilala sila bilang anvil clouds dahil sa kanilang pagiging flat at parang yari sa palaso o anvil. Ang mga cumulonimbus clouds ay nagdudulot ng malakas na pag-ulan, malakas na hangin, at pag-ulan ng yelo, kaya't ang mga ito ay mahalaga para sa pag-alam ng panahon at klima. Ang stratocumulus clouds ay isang uri ng ulap sa ating atmosphere na madalas na nagkakaroon ng hugis na parang makapal na layer o kumot ng ulap na naghahalo ng mga maliliit na kumpol o pagpupulong ng mga ulap. Ito ay karaniwang makikita sa mababang bahagi ng kalangitan at maaaring magdulot ng makulimlim na panahon. Ang pangalang stratocumulus ay binubuo ng dalawang bahagi: strato na nangangahulugang patag o pabalang hugis, at cumulus na tumutukoy sa uri ng ulap. Kaya't ang stratocumulus clouds ay mga patag o pabalang hugis na mga ulap na may anyo ng mga cumulus clouds. Ang mga stratocumulus clouds ay hindi karaniwang nagdadala ng malakas na pag-ulan o bagyo. Sa halip, sila ay mas tanyag sa pagdudulot ng makulimlim na panahon na nagbibigay ng bahagyang liwanag o kahalumigmigan sa ilalim ng kalangitan. Karaniwan, ang mga ito ay nagdadala ng makapagpabawas ng temperatura sa mga lugar na kanilang tinatakpan, dahil nagbubukas ito para sa mas mababang temperatura sa lupa na nagiging sanhi ng malamig o malamig na panahon. Ang mga stratocumulus clouds ay isang mahalagang bahagi ng mga pag-aalaga ng panahon at klima, at ang kanilang anyo at paglitaw ay maaaring magbigay ng impormasyon sa mga meteorologo hinggil sa kasalukuyang kalagayan ng panahon, ulap na nagdudulot ng malalakas na pag-ulan o buhos na ulan. Ito ay kilala sa makapal na anyo na tila nagtatambad sa kalangitan na nagdudulot ng madilim at makulimlim na kalangitan. Ang pangalang nimbus stratus ay nagmula sa salitang Latin na nimbus na nangangahulugang ulan at stratus na tumutukoy sa patag o pabalang hugis ng ulap. Ang mga nimbus stratus clouds ay madalas na nagdudulot ng maulan at makulimlim na panahon, at ito ay maaaring tumagal ng maraming oras o pati na rin mga araw. Ang mga ulap na ito ay malalaki at makapal na nagdadala ng kahalumigmigan at ulan na patuloy na nagpapatak mula sa kanilang anyo. Kapag ang kalangitan ay natatakpan ng mga nimbus stratus clouds, karaniwang nagiging madilim ang paligid at maaaring magdala ng malamig na panahon. Ito ay isa sa mga uri ng ulap na karaniwang may kakayahan na magdala ng buhos na ulan na maaaring magdulot ng pag-ulan sa malalaking bahagi ng teritoryo. Sa pangkalahatan, ang mga nimbus stratus clouds ay tanyag sa pagdulot ng maulan na panahon, at ito ay may kritikal na bahagi sa sistema ng panahon at pag-ulan sa kalupaan.